we made a summary of the things that we need to know about the confidential and intelligence funds in the Philippines. So what are these things that we need to know? So what is the main difference between the confidential and intelligence funds? So ayon po sa guidelines ng Commission on Audit, ang confidential fund ay lump sum amount na ginagamit para sa surveillance activities ng civilian government agencies. Ano po yung halimbawa ng civilian government agencies? Ito po yung Department of Justice, Department of Environment and Natural Resources, at halimbawa ay yung Bureau of Internal Revenue. On the other hand, yung intelligence funds, ginagamit naman po for intelligence information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact on national security. Ang pangunahing regulasyon na nag-govern sa paggamit ng confidential and intelligence funds ay yung Joint Memorandum Circular na in-issue noong 2015 by the Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, and the Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Paano nilalaan ang confidential at intelligence funds? Para po sa confidential and intelligence funds, kailangan po ito ay ilaan sa pamamagitan ng General Appropriations Act o yung batas na tinatawag natin para sa budget ng national government. Sa local government units naman po, kailangan ay mayroon silang peace and order activities as a priority concern at dahil dito maaari silang bigyan ng confidential fund na may specific na amount ayon sa kanilang annual budget. Ang mga government-owned and controlled corporations, on the other hand, may only be allotted confidential funds with authorization from the Governance Commission for GCG. Paano at kailan maaaring gamitin ang confidential and intelligence funds? Malinaw po dun sa 2015 COA guidelines na hindi ito maaaring gamitin na pangbayad ng mga sweldo at allowances ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan. Hindi rin ito maaaring gamitin for entertainment purposes. At bago ito magasta, ay kailangan may physical and financial plan na tumutugon para sa mga proyekto, programa at activity na in-identify na tumutugon sa intelligence activities ng isang ahensya. Ang pag-release ng budget for intelligence activities mula sa Intelligence Fund for national agencies ay kailangan may approval ng presidente. Para naman po sa mga LGUs, kailangan nito ng resolusyon mula sa local councils, member ng Local Peace and Order Council, at least kailangan 2/3 ng mga miyembro nito ay nag-approve para i-release ang intelligence funds. Para saan ang mga programa na maaaring paggamitan ng confidential at intelligence funds? Una po, maaari itong gamitin para bumili ng information na kailangan para mag-formulate at mag-implement ng program and activities relevant to national security and peace and order. Maaari din po itong gamitin para magrenta ng sasakyan related to confidential activities. Rental and incidental expenses related sa maintenance ng safe houses, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procurement, at pangbayad ng rewards ng mga informers, at pag-uncover at pag-prevent ng illegal activities that pose a clear and present danger to agency personnel,
property and other facilities and resources under the agency protection. Paano po ino-audit at minomonitor ang confidential at intelligence funds? Ang pag-audit at pag-monitor ng confidential and intelligence funds ay hindi po katulad ng regular na audit na ginagawa sa mga budget at kaperahan ng pamahalaan. Ito po ay may tinatawag na special audit or compliance audit. Kailangan po nilang mag-submit ng quarterly accomplishment reports kung paano nila ginastos ang confidential and intelligence funds. Ang mga document na kailangan i-submit ay isang report na accomplishment na nililista yung mga activities sa kanilang ginawa at isang certification mula sa accountable officer or yung pinuno ng ahensya na sinasabi na nagastos ang pera ayon sa kanilang mga programs and projects na pinropose. Hindi po ito katulad ng regular audit na kailangan mag-submit ng mga resibo at pruweba na naggastos talaga ng maayos ang pera. Lagi po tayong tinatanong kung kailan nagsimula ang confidential at intelligence fund. So, tiningnan po natin ang mga historical documents. Ang una po nating nakita ay nung panahon ni Ramon Magsaysay, meron siyang tinatawag na intelligence funds noong 1956 at 1957. But ayon po sa mga dokumento, itong intelligence funds na ito ay private fund na nilikha para magbigay ng reward sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa hukbalahap. Sumunod po, pagkatapos ni Ramon Magsaysay ay sa panahon ni Presidente Carlos P. Garcia at nakita po natin na wala siyang confidential at intelligence funds. Ganon din po sa panahon ni Diosdado Macapagal. Sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., marami pong intelligence fund na nagasta para suportahan ang travel expense ng mag-asawang Marcos. Yung isa pong dokumento na naipakita natin sa social media ay yung isang dokumentong pirmado mismo ng Pangulo at sinasabi na i-charge sa intelligence funds yung $200,000 na ginamit ni Imelda Marcos papuntang New York. Panahon po ni Cory Aquino, wala tayong nakitang confidential at intelligence funds. Ng panahon ni FVR, mayroon pong confidential and intelligence funds. Ito po ay nagkakahalaga ng 76 million noong 1995 at 1996. At tumaas po ito ng 86 million noong 1997 at 1998. Noong 1998 po, na naging Pangulo na si ERAP, Pangulong ERAP Estrada, ang confidential fund mula 87 million noong panahon ni Ramos ay tumaas ng 699 million noong 1999. Ito ay naging 719 million noong 2000 at parehas na amount po ito noong 2001 dahil re-enacted ang budget. So 719 million din noong 2001. Noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mayroon din pong confidential at intelligence funds. So noong 2002, ito po ay 595 million. Mula 2003 hanggang 2009, ito ay tumaas sa 650 million pesos. At noong 2010, ito ay naging 651 million pesos. So mula po sa 651 million pesos nung panahon ni GMA, nung naupo po si Pinoy or si Pangulong Benigno Aquino III, ang confidential at intelligence funds ay nasa 500 million. Pare-parehas po ito taon-taon mula 2013 hanggang 2016.
So 2016 po, 500 million na elect din nun si Pangulong Duterte. At noong 2017 na, ito ay tumaas sa 2.5 billion. So mula po 500 million, naging 2.5 billion pesos ang ating confidential at intelligence fund. No? Ito, mula 2017 to 2019, ito ay nanatili sa 2.5 billion pesos. At noong 2020 hanggang 2022, ito po ay naging 4.5 billion pesos. Noong panahon po ngayon, sa kasalukuyan, noong 2023, ang confidential fund po ng Office of the President ni Pangulong Bongbong Marcos ay 2.56 billion pesos. At para sa 2024, ganoon din po ang kanilang proposal, 4.56 billion pesos. Para po mas madali nating makita at makumpara ang confidential at intelligence funds sa iba't ibang panahon ng iba't ibang presidente, ay tiningnan po natin itong graph na ito. So, noong panahon ni Cory, 0 po ang confidential fund at intelligence fund. Tumaas po ito ng kaunti. Nagkaroon ng panahon ni Ramos. Tumaas ng todo ng panahon ni Erap. Mataas ang panahon ni GMA. Medyo bumaba ng panahon ni Pinoy. At tumaas ng matindi uli nung kay Duterte na dumoble palalo ang pagtaas noong 2020 na panahon ng pandemya. At nanatili na po dun sa level ng 4.6 billion pesos ang confidential at intelligence funds. Katulad po ng nabanggit natin kanina, pati ang mga local government units, kung priority ay peace and order, at kung may issue tungkol sa peace and order sa kanilang lugar, ay maaaring magkaroon ng confidential funds. So, tiningnan po natin yung top 10 cities sa Pilipinas at kung sino-sino ang may confidential funds. So, nakita po natin dito, Quezon City, Makati City, Manila City, Mandaue, mayroong kaunti, Cebu City, mayroong kaunti, Davao City at Parañaque City. So, sa ating top 10 cities, ang pinakamataas na may confidential expenses na makikita natin ay ang Davao City na nagkakahalagang 450 million pesos. At dahil po naintriga tayo sa taas ng confidential fund ng Davao City, ikinumpara po natin yung confidential fund sa social spending ng Davao City. At makikita po natin sa graph na ito na kinuha natin yung data mula sa Commission on Audit Annual Reports. At yung social spending ay nagmula sa Bureau of Local Government Finance na may pagkakataon na mas mataas pa ang confidential fund ng Davao kaysa sa paggastos ng LGU sa edukasyon. Mas mataas pa ang confidential fund kaysa sa gastos pangkalusugan maliban noong 2021 at noong 2022. Mas mataas din ito sa housing at community development maliban noong 2020, 2021 at 2022. Lagi po itong mas mataas sa gastos related sa labor and employment at sa social services and social welfare. Nabanggit din po natin kanina na meron ding administrative order mula sa DILG tungkol sa confidential fund ng mga LGUs. Ang limitasyon po nito, kung magko-confidential fund ng LGUs, kailangan po ang maximum amount ay 3% of their annual appropriation o kaya ay 30% ng kanilang budget for peace and order, whichever is lower. So para magkaroon tayo ng magandang comparison, tiningnan natin ang lahat ng syudad sa Region 11.
Ang interesting po dito sa data na nakita natin, ito po ay galing sa COA audit reports na nung mga taong 2017, 2018, 2019, at 2021, ang total confidential expenses ng Davao ay 4 to 5% of their annual budget. Ganon din po para sa Mati City. Noong 2018, 2020, 2021 at 2022, ang kanilang total confidential fund ay umabot ng 4%. Ngayon, ano po yung nakalagay dito sa DILG Memorandum Circular 1999-65 na kung hihigit pa sa 3% ng kanilang annual budget or 30% ng kanilang peace and order budget ang gagastusin para sa confidential expenses, ay nararapat na manghingi sila ng authorization or permiso mula sa Department of Interior and Local Government. Ngunit, dahil sa limitado lamang ang impormasyon na alam natin tungkol sa Confidential at Intelligence Fund, hindi natin alam kung itong mga city na ito ay may permiso nga ba mula sa DILG. Hindi rin po natin alam kung wasto nga ba ang naging paggamit ng confidential fund. So, dahil po sa nakikita nating pattern ngayon na patuloy na pagtaas ng allocation ng pera na hinihingi ng pamahalaan para sa confidential fund at ang nakikita nating kahinaan ng oversight para masiguradong nagiging kapaki-pakinabang sa taong bayan ang paggastos ng confidential fund, ang Huwag Kang Kukorap movement ay nananawagan na i-abolish na natin ang confidential fund at palakasin natin ang oversight at accountability sa paggastos ng intelligence fund. Hinihiling din po natin ang Kongreso natin na i-identify na ang mga ahensyang nararapat tumanggap ng intelligence fund na naaayon sa kanilang mandato. Tinatanong din po natin kung kailangan nga ba talaga ng confidential at intelligence fund ng Office of the President na kasalukuyan ay nanghihingi ng 4.6 billion pesos sa panahon na napakalaki ng utang ng ating bansa at naghihirap ang taong bayan. Tama po ba na ganito kalaki ang inilalaan ng ating pamahalaan para sa confidential at intelligence funds? Kung kayo po ay hindi nag-agree, inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating movement, ang Huwag Kang Kukorap movement, at bantayan natin ang pera ng bayan. Maraming salamat po.